Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Sa walang hanggang plaza ng Summit of the Galaxy, 5 magkakaibang eksena ng labanan ang sabay-sabay na ipinapakita sa malalaking projection screen. Sa lahat ng mga iyon, ang eksenang nakakuha ng pinakamalaking atensyon ay walang iba kundi ang kay Dilius. Bilang nagtataglay ng sovereign-level extraordinary physique, matagal nang umalingaw ang pangalan ni Dilius sa buong Celestial Throne. Noong araw na unang ibinalita sa publiko ang likas niyang talento, hindi mabilang na makapangyarihang nilalang sa Summit of the Galaxy ang lubos na nayanig. Kaya sa seleksyon na ito, natural lamang na sa kanya mapunta ang mga mata ng karamihan. Kasunod niyang pinapanood ang 3 super genius na nagtataglay ng monarch-level blood. Hindi rin matatawaran ang ipinapakita ng 3 iyon. Bawat pag-atake nila ay nakakabighani, at bawat laban ay sapat upang pag-usapan ng maraming tao. Ang natitirang projection feed naman ay palaipat-lipat sa iba pang mga kalahok na random na pinipili. Kumpara sa mga kilalang henyo, kakaunti lamang ang nagbibigay pansin sa feed na iyon. Isa-isang pinagmasdan ni Chi ang 3 monarch-level prodigy. Matalim na gumagalaw ang kanyang mga mata mula sa isang screen patungo sa susunod. Habang mas matagal siyang tumitingin, lalo lamang kumukunot ng malalim ang kanyang noo. Hinahanap niya ang sagot. Hinahanap niya ang misteryosong binatang nakatalo sa kanya sa isang galaw lamang. Kung ganoon, sino sa kanilang 3? Tanong ng kasama niya. Halata sa boses nito ang matinding pag-uusisa. Matapos marinig ang paglalarawan ni Chi tungkol sa napakalakas at tila halimaw na bagong kalahok, gusto rin itong makita kung sino ang taong iyon. Ngunit dahan-dahan lamang na umiling si Chi. Wala sa kanila. Bahagyang napaigtad ang kanyang kasama. Nanlaki ang mga mata nito at napalitan ng matinding pagkalito ang ekspresyon sa mukha. Kung hindi siya nagtataglay ng monarch-level blood, sino pa ang posibleng makagawa niyon? Natalo kanya, isang tunay na lawmaster, sa isang galaw lamang. Tahimik na pinagmasdan ni Chi ang mga projection bago marahang sumagot. Hindi ko alam. Dahan-dahan siyang huminga. Bumigat ang kanyang tinig habang patuloy na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Lu Sheng. Pero tiyak akong umiiral ang ganoong tao. Marahil isa siyang nakatagong talento na nasa monarch level. Bahagyang tumango ang kasama niya at hindi na muling nagtanong. Hindi naman talaga kakaiba ang isang henyong sadyang nagtatago ng tunay na lakas bago magsimula ang selection. May ilan na namumuhay ng tahimik at hindi nagpapakita ng kanilang buong kakayahan, para lamang biglang magpakitang gilas kapag nagsimula na ang kompetisyon. Sa mga nakaraang taon, halos palaging may isa o dalawang tinatawag na dark horse na biglang lumilitaw at ginugulat ang lahat. Kaya hindi kailangang magmadali, hanggat nagpapatuloy ang selection, at kung tunay ng kasindek-sindek ang lakas ng taong inilarawan ni Chi, tiyak na muli rin nilang makikita ang taong iyon. Boom! Sa mismong sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumabog sa mabituing kalangitan sa pinakasentro ng Palace of the Summit of the Galaxy. Agad na umalingaw ang sabay-sabay na bulungan ng mga senior student. Napalingon sina Chi at ang kasama niya patungo sa projection na biglang lumiwanag. Sa gitna ng malawak na kalangitan, makikita ang isang binatang may 3 mata. Hawak niya ang isang mahabang battle spear, at tuwid siyang nakatayo na parang isang mabangis at mapang-ipang hari. Projection lamang iyon, ngunit ang malupit at nakamamatay na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay tila tumagos sa mismong screen. Maraming senior student ang kusang napalingon at napatingin sa kanya ng may matinding pagkagulat. Dilius, natapos na niya ang 7th stage. Napakabilis. Halos mabasag na niya ang record para sa pinakamabilis na pag-clear noong mga nakaraang taon. Hindi nakapagtatakang nagtataglay siya ng sovereign level blood. Talagang nakakatakot ang kapangyarihan niya. Bahagyang nanigas sina Chi at ang kasama niya. Sabay silang napatingin sa isa't isa. Sa kanilang mga mata ay malinaw na makikita ang matinding pagkabigla at paghanga. Napakabilis na nalampasan ni Dilius ang 7th stage. Mahalagang tandaan na ang 1st stage lamang ang binabantayan ng mga upperclassmen ng academy. Mula 2nd stage pataas, ang mga kalaban ay mga general level beast na aktwal na hinuli mula sa interdimensional battlefields. At kapag umabot na sa level 13 ang mga kalaban,
ang bawat sumunod na stage ay nagiging higit na nakakatakot kaysa sa nauna. Kahit sina Chi at ang ibang mga senior student ang muling sumailalim sa selection, kakaunti lamang sa kanila ang may kumpiyansang malalampasan nila ang 7th stage. Ngunit gaano lamang kaikli ang panahong ginamit ni Delius upang tuluyang linisin ang lahat ng 7 stage. Ang simpleng pag-iisip tungkol sa ganoong antas ng kapangyarihan ay sapat upang manindig ang balahibo ng sinuman. Isang sovereign level, tula lang nakatitig ang kasama ni Chi sa projection ni Delius. Isang sovereign level genius na maaaring isang beses lamang lumitaw sa loob ng 100,000 taon sa isang buong galaxy. Hindi nito malaman kung anong salita ang sapat upang ilarawan si Delius. Sa huli, napabuntong hininga na lamang ito sa matinding paghanga. Pagkatapos ay inilibot nito ang tingin sa iba pang mga battlefield. Sa mga screen na iyon, patuloy pa rin ang mababanggas na labanan. Naglalagablab ang mga lo, nagkakawatak-watik ang espasyo, at patuloy na ipinaglalaban ng bawat kalahok ang kanilang pag-akyat sa susunod na stage. Ang tatlong nagtataglay ng Monarch-level blood. Bahagyang umiling ang kasama ni Chi. Kahit ang pinakamabilis sa kanilang tatlo ay kara-rating pa lamang sa 4th stage. Tahimik na pinakinggan ni Chi ang sinabi nito. Bahagya siyang tumango, ngunit nanatiling komplikado ang ekspresyon niya. Walang duda na napakalaki ng agwat sa pagitan ni Delius at ng ibang kinikilalang super genius. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang 5th broadcast feed, ang projection na matagal nang hindi pinapansin at siyang tumatanggap ng pinakamaliit na atensyon, ay biglang nagbago. Mabilis na nag-zoom in ang screen. Huminto ito sa isang random na napiling eksena. Sa loob ng projection, isang matangkad at walang kapantay na figure ang biglang lumitaw. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng screen. Mar-Engel, kalmado, at tila walang sinuman sa buong lugar ang karapat-dapat niyang katakutan. Sa rangkang at estado ng selection, nakatayo siya sa mismong tabi ni Delius. Magkapantay sila, parang dalawang halimaw na itinadhana ng langit upang magkatapat. Maraming senior student sa Summit of the Galaxy ang tuluyang natigilan. Ang ilan ay nanlaki ang mga mata at nakabuka ang bibig. Sobra ang kanilang pagkabigla kaya ilang sandali silang hindi man lamang makapagbigay ng reaksyon. May iisang dahilan lamang kung bakit automatikong maglo-lock at magzo-zoom in ang random broadcast feed. Ang kalahok na napili nito ay nalampasan na rin ang 7th stage. At ngayon, naghihintay na rin ang taong iyon na magsimula ang susunod na pagsubok. Sa sandaling makita ni Chi ang figurang pinalaki at itinampok sa projection, biglang sumikip ang kanyang mga pupil. Bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng nangyari sa loob ng selection chamber. Ang maputlang binatang nababalot ng puting liwanag. Ang sandaling iniunat lamang nito ang isang kamay. Ang napakalakas niyang depensa na biglang nagkawatak-watik, at ang kanyang buong katawan na tuluyang dinurog sa loob lamang ng isang kisap mata. Kusang nang inig ang kaluluwa ni Chi. Mariin niyang tinitigan ang malamig at walang pakialam na figurang nakatayo sa parehong antas ni Delius. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, at tulala ang kanyang ekspresyon habang mahina siyang bamulong. Nahanap ko na siya, hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa projection. Ang taong tumalo sa akin sa isang galaw lamang. Bahagyang nang inig ang kanyang tinig. Siya iyon. Tuluyang nanigas ang kasama ni Chi. Napatingin ito kay Chi, saka sa figurang nasa projection. Ang mukha nito ay parang puno ng hindi mabilang na tandang pananong. Samantala, sa puso ng Celestial Serpent, hindi mabilang na tao ang mariing nakatitig sa napakalaking asol na portal na nakabitin sa kalangitan. Katabi nito ang malaking leaderboard kung saan patuloy na ipinapakita ang pangalan, stage, at progreso ng bawat kalahok. Biglang may nagmura mula sa karamihan. Damn it! Sa loob ng dambuhalang asul na portal na umaabot mula sa kalangitan pababa sa lupa, isang maliit na vortex ang biglang nabuo. Mabilis itong umikot. Pagkatapos, isang payat na binata ang biglang bumagsak palabas mula sa gitna nito. Malakas ang aura ng binata. Walang duda na isa siyang level 13 martial artist. Ngunit magulo ang kanyang hitsura. Gusot ang kanyang damit, mabigat ang kanyang paghinga, at may bahagyang kahihiyan at pagkadismaya sa kanyang mukha. Young Master Nu Umiz. Sa mismong sandaling makita siya, agad na kumilos ang isang maliit na grupo mula sa mga taong nakapalibot sa portal.
Mabilis nilang pinakilos ang kanilang mga flying machine at sumugod upang salubungin siya. Ngunit ang binatang tinatawag na Noomis ay hindi man lamang huminto. Isang salita lamang ang malamig niyang ibinato. Go! Pagkatapos, sumabog ang kanyang enerhiya. Diretso siyang lumipad patungo sa kalangitan at mabilis na naglaho sa malayo nang hindi lumilingon kahit isang beses. May ilang tao sa paligid ang tumingin habang unti-unting nawawala ang kanyang figure. Ngunit hindi nagtagal, inalis din nila ang kanilang tingin. Hindi na nila ito binigyan pa ng pansin. Mas mahirap pala ang seleksyon na ito kaysa sa inaakala natin. Sa kabilang bahagi ng karamihan, magkatabing nakatayo sina Pablo at Haiji Dao. Bahagyang sinundan ni Pablo ng tingin ang direksyong nilisan ng binata. Komplikado ang ekspresyon niya habang mababa ang boses na nagsalita. Hindi ko inakalang kahit isang level 13 ay maaari pa ring matanggal. Ano ba ang inaasahan mo? Walang emosyon na sinulyapan siya ni Haiji Dao. Kung ang sinumang level 13 ay siguradong makakapasok sa Celestial Serpent Supreme Martial Arts Academy, bakit tayong dalawa ay nakatayo pa rin dito? Bahagyang natigilan si Pablo. Pagkatapos, napangiti siya ng mapait at tumango. Muling bumalik ang kanyang tingin sa napakalaking leaderboard sa tabi ng light gate. May halo ng kaba at pananabik sa kanyang mga mata. Hindi pa gaanong matagal mula nang pumasok sa portal ang grupo ng mga henyong kalahok sa selection. Ngunit nakakagulat na agad ang dami ng natanggal. Marami sa kanila ang agad na itinapon palabas halos kasabay ng kanilang pagpasok. Napakabilis ng pagkatalo nila kaya mapapaisip ang sinumang nanunood kung nagawa man lamang ba nilang makita ng malinaw ang mukha ng kanilang kalaban. Samantalang balot ng tensyon si Pablo, kabaligtaran naman ang itsura ni Haiji Dao. Lubos siyang kalmado, relax ang kanyang tindig, at walang anumang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang pangunahing layunin niya sa pagpunta roon ay ihatid si Lu Sheng upang makilahok sa selection. At batay sa lahat ng ipinakita ni Lu Sheng hanggang ngayon, matagal nang lumampas ang tunay nitong kapangyarihan sa kakayahan ni Haiji Dao. Hindi lamang basta lumampas, higit pa sa 10,000 beses nitong nalampasan ang lahat ng inaasahan ng Chief Star Elder. Kaya sa isip ni Haiji Dao, walang kahit katiting na duda na makapapasa si Lu Sheng sa selection at makapapasok sa Celestial Throne Academy. Kung pati si Lu Sheng ay matatanggal, hindi na maisip ni Haiji Dao kung sino pa sa mga naroon ang karapat-dapat na pumasa. Tungkol naman kay Anon Turing, halos hindi ito mahalaga sa isip niya. Maganda kung makapapasa si Anon. Ngunit kung mabaigo ito, wala ring malaking mawawala. Sa pinakamasamang mangyayari, iuuwi lamang niya itong muli. Habang patuloy na lumilipas ang oras, unti-unting nabawasan ang dalas ng mga kalahok na itinatapon palabas mula sa light gate. Ngunit kasabay nito, lalong naging magulo ang napakalaking leaderboard sa tabi ng portal. Mabilis na gumagalaw ang mga pangalan. May umaakyat, may bumababa, may biglang nawawala, at ang rankings ng mga kalahok ay nagsimulang magbago ng mas madalas kaysa dati.